morning po sa lahat. And before I start, I would like to greet all mothers. Happy Mother's Day! Ang aking pong testimony, ako po si Lenny Tong, residente dito sa Hong Kong. Ang aking pong testimony ay inyong pakinggan dahil po ito ay napakahalaga sa lahat. Ngayon po, nagkalat ang mga scammers. Sa lahat ng mundo, nandito lahat ang scammers. Kami po na mag-asawa, kami ay na-scam noong year 2022. Na-scam po kami ng 1.5 million Hong Kong dollar. At ito po, ang aming ipon, pati po ang aming retirement na mag-asawa ay naibigay, pati po nakapangutang pa po kami sa bangko. Ang isang scammer pong ito, sinabi niya na aksidente ang kanyang anak. Pinadalan po kami ng maraming picture na durog ang mukha ng anak. Kami po kasi ay isang giver at generous na mag-asawa. So, sa awa po namin sa kanya, nagbigay po kami ng pera. Unti-unti po niya sinabi na kulang pa. Hanggang sa naubos po ang aming ipon na naibigay namin sa kanya. At after 6 months, dahil po sa stress ko, nawalan ako ng trabaho. At ganun din po, after 3 months, ang asawa ko nawalan din ng trabaho. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. And I don't know whom I'm going to ask rescue. But because my son Don is a Pentecost, he don't know what happened to us. One day po, inaya niya po ako sa Pentecost at ako po hindi nag-atubili na ako'y sumama. At noong pong araw na yon, pagkatapos po ng binyag, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y nagpabinyag sa Pentecost. Dahil po sa aking mga infirmities, pagdating ko po sa bahay, nakita ko po ang Panginoong Diyos ng gabing yun na naginip ako, inaabot niya po ang kanyang kamay sa akin. At ang sabi niya po sa akin, give all your worries to me and I will answer all and I will do it for you. At ito po, nakita ko po siya ng ilang beses. Dito po sa Pentecost, nakilala ko po ang Panginoon. At dito ko rin po naranasan na magbukas ng Biblia sa unang araw ko po. May nagbigay po sa akin ng Bible. Ang Bible po ay isang mahalaga sa atin. Huwag niyo pong titingnan, huwag po kayo manonood ng mga teleseries. Ang tingnan niyo po ay ang Bible na siya nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya po ang nagbibigay ng tuwid na daan. Nang ilang buwan na po, ang anak ko nanghingi po ng pera dahil siya po ay nag-aaral sa Japan. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pera, pero meron pong isang tao na tumulong sa amin. Nagbigay ng 200,000. Pinadala sa anak ko. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah! And ang Ama natin, ang siyang nagbibigay talaga sa atin ng liwanag. Maniwala po kayo. Kung kayo ay may mga infirmities, lagi lang po kayong humingi sa Panginoong Diyos. And lahat po ng aking mga kasalanan, ibinigay ko po sa Panginoon. Ako po ay nagsisi. I submit and call to Him, asking repentance into my sin. Most of the time, nalilimutan po kasi natin ang ating Ama sa langit. That is why He is giving us a test. Huwag po tayong masisilaw sa mundong ibabaw. But put God first. Especially, we have marami po tayong pagsubok sa buhay. At pagkatapos
po ng ilang buwan, nagkatanggap po ako ng victory. Nakatapos po ang anak ko sa tulong po ng mga ibang tao. God is good! Hallelujah! Hallelujah! Kahit po ngayon wala akong trabaho at ang aking asawa ko lang po ang nagkaroon ng trabaho, eto po ako masaya. Nalimutan ko po lahat ng pagsubok ng Panginoon sa akin na 1.5 million na nawala sa akin. Pero masaya po ako. Siya na po ang bahala dun sa taong nanloko sa akin. Amen. God paid my debt that I could not pay. He cleansed my soul and set me free. Hallelujah. Walk with faith in your heart. God will answer your prayer. Prayer without ceasing. He is our Savior and salvation. Hallelujah. Hallelujah. God is our living God and He is our love. Trust God and He will do His promises. He will never fail. Huwag po ninyo sasabihin ang Panginoon hindi sumasagot sa kanyang mga promises. Hindi man po niya ibibigay